Doc, anong ginagawa mo? Bakit mo tinanggal? Ako si Monica. Dumating ang unos sa buhay ko. Hindi ko gusto na maratay sa ospital ng matagal. Sadyang siningi lang ako ng katawan ko. Isa akong online seller at napakarami naming produkto. Araw-araw nasa 10,000 items na mga jewelry ang dapat kong maipa-deliver. May tao rin ako pero dalawa lang sila. Hindi ako makapagdagdag dahil tinipid ko talaga ang tao para malaki ang kitain ko. Yung 500 na isasahod ko ay ipinambabayad ko na lang sa mga bills ko. Dahil malaki rin talaga ang binabayaran ko. Naka-aircon ako, naka-plan at 5 ang freezer ko. Sa bahay na pinag-iimbaka ng mga frozen. So monthly, 15K ang bill ko sa kuryente. Sa kuryente pa lang yun. Marami pang iba. A total of 98K monthly. Yan ang pinagsisikapan ko araw-araw. Kaya kayod kalabaw talaga ako. Minsan walang tulog at ang karaniwan ay 2 hours lang ang tulog ko. Kaya nga, gano'n na lang ako, kapursigido. Inabot ako ng 1 year sa ganoong sistema. Akala ko, kaya ko, akala ko okay lang ang ginagawa ko sa sarili ko. Di ko na malayan yung mga sandaling iyon. Kung alam ko lang na mangyayari ito. Isang araw habang busy ako sa pagbabalot ng mga parcel, bigla na lang akong parang natigang na tubig. Na sumikip ang pakiramdam at biglang humandusay sa sangtangbak kong mga tinatrabahong item. Namalayan ko na lang nasa ospital na ako. Dito na ako biglang nanlumo dahil lahat ng ginagawa ko ay natigil dahil sa pagbagsak ng katawan ko. Unti-unting humina ang negosyo ko. Lahat ng puhunan ko ay naubos na dahil sa hospital bills ko. At nagsimula na rin akong magkautang. Kaya mas lalo ata akong lumalala. Kaya tumagal ako sa ospital. Kaya ang doktor na naka-assign sa akin ay kilalang kilala na ako at close na kami. At naitanong ko sa kanya, Doc, kumusta naman love life mo? At ang sagot niya naman, wala na akong panahon sa mga ganyang bagay. Yun ang mga sagot niya, para bang walang walang paki sa love life. Di ko naman maitatago kasi talagang maganda naman talaga ako. Lalo na unti-unti na akong gumagaling sa sakit ko. Pero one time, nag-check si Doc, kinumusta ako? Para bang punong-puno ng inspiration ang kinausap niya ako. Ilang days na lang daw ay lalabas na ako. Nang banggitin niya yon ay may lungkot sa mga mata niya. Na para bang ayaw niya akong lumabas. Monica, wala sila nakabreak. Kaya pwede nating suluhin ng room na ito. Relax ka lang dyan, ako ang bahala sa'yo. Yan ang banggit sa akin ni Doc. Doc, anong ginagawa mo? Bakit mo tinanggal yang... No problem. Ibabalik ko na lang yan mamaya. Doc, ano to? Sige na, pumayag ka na, Monica. Di ko akalain na may plano pala sa akin si Doc. Ginawa niya iyon habang wala ang mga kasamahan niya. Wala akong nagawa kundi pumayag sa gusto niya. Dahil wala akong lakas ng loob na pumalag. Dahil bago niya ginawa yon, pinirmahan niya na ang release ko. Ibig sabihin, sinagot niya na lahat ng bayarin ko. Kaya wala na akong reklamo sa kanya. Sige na nga, Doc. Bilang pasasalamat na lang. Yan ang banggit ko sa kanya. Kaya itinuloy niya lang ang ginagawa niya. Ang totoo, matagal rin bago ko maranasan iyon dahil sa pagkabisi ko sa negosyo ko.
Parang isang sign lang talaga yon na magaling na ako kasi kung hindi ko pa kaya ay siguradong hindi ako tatangkaan ni Doc. Dahil siya talaga ang nakaalam kung okay na ba ako o hindi pa. Ang ilang oras na mga sandaling iyon ay pumuno sa pagkatao ko. Kaya yun siguro ang pinaka-worst at pinakamasaya na pangyayari sa buhay ko. Natigil nga ako sa negosyo ko bilang seller. Pero may suporta naman akong tinatanggap dahil nagbunga ang ginawa namin sa ospital. Habang pinapanumbalik ko ang lakas ko ay naka-stay lang ako sa bahay. At nag-aantay ng buwan bago ko ilabas ang ginawa namin ni Doc. Ibang-iba ang itsura ko ngayon. Dahil wala na akong ginawa kundi gumastos na lang ng binibigay sa akin ni Doc. Di ko akalain isang araw, dumalaw siya sa bahay. Isang buwan bago ako manganak. Monica, andito ako para alokin ka sana na tumira na doon sa bahay. Para siguradong maaalagaan ka. 2 katulong ko doon, kaya sigurado safe ka kasi maaasikaso ka nila. Lalo na malapit ka ng mga anak. Hindi ko mahalat sa hospital ang naganap sa amin ni Doc. Tanging kaming 2 lang ang nakakaalam. Nang naganap na iyon, napangiti na lang ako habang kinakausap niya ako. Kasi naalala ko ang nagawa namin noon. Napatango na lang ako kasi alam ko na kapag nalaman ng marami ang bagay na iyon, siguradong hindi na siya doktor ngayon. Pinapunta ko na siya sa pick-up niya at inayos ko na ang mga habang yung ilang mga isinama niya para magbuhat ng mga gamit ay hinahakot na ang ilan lang na mga naipundar ko. Diretso na nga kami sa bahay niya na malawak ang bakuran at may security guard. Sa isip-isip ko, buti na lang, hindi ako tumanggi na ginawa niya yun. Alam ko na kasi na wala na sa akin lahat. Wala na ako negosyo dahil naibili lahat ng gamot pati puhunan. Isang matalinong desisyon din ang ginawa ko na walang katiyakan. Di ko naman alam na magbubunga. At lalo hindi ko alam kung magugustuhan niya ba ako o hindi. At lalong di ko alam kung anong ugali niya. Ang alam ko lang ngayon, namumuhay ako sa parang malapalasyo niyang bahay na ipinundar niya raw sa loob ng 10 taon. Isip ko tuloy, ito rin ang pangarap ko. Pero ilang sandali pa lang ay di ko na kinaya. Iba rin kasi ang propesyon niya. Pero di mawala-wala sa isip ko na kung sana inaalagaan ko ang kalusugan ko, siguro masigit pa ang yaman ko kesa sa doktor na ito. Pero di ko matatawaran ang talino niya kasi never niya ipinaramdam sa akin na isa akong negosyanteng nabigo sa pangarap. Pero niya na sa akin ang magiging kwarto ko. 2 palapag ng bahay niya at naka-elevator pa kami paakyat. Maganda ang room, parang hotel ng isang yayamaning tao. Habang tinititigan ko ang buong palibot, di ko maisip kung ano ba ang magiging sitwasyon ng buhay ko sa piling ng isang doktor. Ito rin ang sandali na naging sweet siya sa akin sa pagkakataong ito. At sabi niya pa, ingatang mabuti ang sarili. Parang ano naman ito si Doc Aljen. Saan ka ba pupunta, sa langit? Yan ang biro ko sa kanya. Hindi. Gusto ko kasi safe na safe ka sa akin. At nagsisisi na rin ako sa ginawa ko sa'yo. Sana maayos kitang kinuha para naman maayos nating ginawa yung panganay natin. Hayaan mo na yun, Aljen. Tapos na yun. Ito na tayo. Masaya ako sa'yo. Ikaw ba, anong pakiramdam mo na andito ako sa'yo? Yan ang tanong ko sa kanya. Marami siyang mga positibong pinagsasabi. Sabi pa nga niya, buti andito ako kasi sayang ng bahay. Katulong lang ang paikot-ikot at wala nang ginawa kundi linisin.
Wala namang laging tao kasi busy ako sa work. Wala namang laging tao kasi lagi siyang busy sa work. Wala namang tao dito kasi busy ako sa work. Kaya mas mabuti na andito ka at may magmamanage sa mga tao natin. Meron pala akong 2 hardinero, 2 katulong at 1 driver. Sila ang lagi nating kasama. At may mga on-call akong boy dyan pag may mabibigat na gawain. Kaya ikaw, tawag ka lang kung kailangan mo habang nasa work ako. Dito ko nalasap ang sobrang caring niya sa akin. At naging blessing ang pagbagsak ng katawan ko dahil eto na ang daan para maging maganda ang buhay ko. Napamahal na ako talaga ng sobra sa kanya. Naging mag-asawa kami sa legal na paraan at nalipat sa akin lahat ng mga ari-arian niya. Hindi pa naman siya matanda, magkaedad nga lang kami na 40 plus na ang edad ay malayo pa sa katandaan kaya nagtataka ako may mga will na pinapakita sa akin. Iniisip ko aanhin ko naman pero naalala ko may magiging anak pala kami. Siya ang makikinabang talaga kasi kung ako lang, wala na yon sa isip ko. Dahil nadala na ako magpayaman. Dahil katawan ng sumuko sa akin, ngayon isang araw pauwi na siya. Tumawag siya, nagpapagas lang daw muna siya. Then, lumipas ang 30 minutes, wala pa rin. 5 minutes lang naman after sa gasolinahan. Maya-maya pa tumawag ang di kilalang number. Hello? PNP ng kalokohan nito. Pwede ko ba malaman? Sino sumagot? Opo, ako si Monica, asawa ni Doc Algen. Yan ang sagot ko. Okay ma'am, si Doc nasa ospital na at nabangga siya ng truck habang nasa kahabaan ng pagmamaneho niya. Puntahan niyo na lang sa ospital na malapit. Sir, bakit? Ano nangyari? Bakit nabangga? At naputol na ang tawag ng opisyal. Agad akong lumabas at naghanap ng masasakyan. Pagdating ko, 2 nakatakip na puting kumot, ang driver at si Algen. Napaiyak talaga ako ng todo. Kaya siguro inasikaso niya na lahat para sa amin ang magiging anak niya. Wala na siya. Pero iniwan lahat sa akin. Isa pala itong batang musmus noon na inampon at pinabayaan na. Hanggang sa nagsikap at naging doktor. Kaya pala wala siyang ibang binigyan ng mana kundi kami lamang. Makalipas ang 5 taon, 5 taon na rin ang anak namin. At ako naman, balik sa pagiging seller at napakarami ko ng tauhan. Nakaupo lang ako at computer ang kaharap. Meron na mga tao na nagmamanage ng lahat. Kasi alam ko na ito patakbuhin. Kaya di na ako nahihirapan muling magsimula. Alam ko na rin i-manage ang oras ko at mas lalo ko nang napalago ang negosyo ko. Meron na ako ngayong warehouse sa iba't ibang lugar at sikat na ang item na hawak ko. Naging masaya ang buhay ko dahil nalampasan ko lahat ng naganap sa akin kaya sana sa mga nakapanood ng kwento ng buhay ko na ito, iba't iba man ang paraan ng paggamit ng pangarap, ang importante, huwag mawawala ng pag-asa.